or 4 aguas. May kamahalan po yung ganito. Ganito nag-range po yan to 1. Multiply natin sa, sabihin na natin tulad nun. Ayan, grading po din po yung dala siyang merienda. Ayun po yung owner ng bahay. Type tulad niya, no? Tulad niyan, halos nakaganyan siya. Yung tawag sa bubong na yan natin. Idol, si Idol. Another day, another build, and welcome back po dito sa ating channel. Another construction activity. So for today's video mga boss, update po tayo sa Lakeshore project, and then diretso po tayo sa 10 unit commercial stall project. Good morning, good morning. Let's go. Ayan, nandito na tayo dito po sa Lakeshore project. Ayan na po, ongoing po yung pag-framing ng roof. Pag-usapan po natin mamaya kung magkano yung ganitong klaseng roof or pagbububong, tsaka sa shed type na roofing. Tingnan natin kung magkano yung difference ng price. Ayan mga boss, ang design po ng aming roof dito is hip roof. Hip roof or yung tinatawag na 4 aguas. Ayan na po siya. Naka-frame na rin kami. And still ongoing po yung pagtatrashes. Medyo may kamahalan po yung ganyang design ng bubong compare sa mga nauusong bubong ngayon tulad nito. Ito mga boss ang tinatawag na shed type. Ito hip roof or 4 aguas. Ang pagkakaiba sa presyo nito, syempre kung rin sa labor cost mataas dahil nga mabusisi pong gawin yan kumpara dito. Ang presyo ng ganitong bubong nagre-range sa 1,500 to 2,000. Yan, conforme din po sa mga materials na gagamitin na ilalagay. For example, yung kanyang gutter is a stainless. Tapos yung kanyang pinaka side flashing or yung mga bended accessories niya, which is stainless din po yun. So ganong bubong nagre-range sa mga around 1,000 to 2,000 conforme din po sa bubungan. For example, ito second floor, mas risky yan na gawin dahil nga mataas, medyo magiging limited yung galaw ng gagawa dahil nga po syempre kailangan mag-ingat dahil mataas nga po yan. Tulad nun no? Ayan yung tinatawag na maraming tawag po sa ganyang type ng bubong tulad nun. Ayan, ang karaniwang tinatawag dyan dito sa amin, Yolanda type or shed type or skillion type kung di ako nagkakamali. Ito hip roof or 4 aguas. Ayan, ito naman yan naman ganyang klaseng bubong mga boss, conforme din po sa mga materials na gagamitin. Itong materials na gagamitin namin dito, yung pinaka raptor namin, yung pinaka full trash, ang materials po niyan is 2.5 na angle bar, which is po yun, yung thickness niya is 1/4 yung kapal. Ayan, kaya medyo may kamahalan po yung ganito nag-range po yan to 3,000 per square meter or 4,000. Ayan,
Medyo ano po yan, medyo pricey yung pagkaganyang bubong tulad ng mga bubong na ganun. Ayan. Ayan, conforme din po sa mga materials na gagamitin. For example, yun. Ito pala. Halos ganun po yung ganun po yung bubong na gagamitin namin. Ang gusto nun ni client dito is sa ganun din kulay. Kulay gray din po yung gusto niya. So yan, nag-range sa 3,000 to 4,000 yung price niyan per square meter. For example, yung bahay nyo is yung kanyang bubong is around 100 square meter. So multiply lang po natin sa ano yun. Excuse me po. Multiply lang po natin sa, for example, 100 square meter po yung yung bubungan. Ayan. Multiply natin sa, sabihin na natin 3,000 per square meter. So gaganito yung nangyayari. So, nasa 300,000 na po yan yung kanyang magiging presyo pagka ganito po yung design na inulit ko. Ganito po yan yung pong yung hip roof or 4 agos na bubong, tapos yung kanyang roof is ganon, yung terraces po yun, yung ganon, long span. Meron din po tayong tinatawag na tile span na bubong, which is yung tile span. Ayan, yung ganon tile span po yun. Tapos ito naman shed type na to. So kung 100 square meter yung bahay, so multiply natin sa 1,500. Ano na po yan. Ito na yung ating locos. So ang magiging price niya is 150,000. Ayan yung pong kanyang magiging price. Labor and materials na po yun. Kasama na doon yung kanyang mga blended accessories, and then minsan kasama din yung pong spandrel. Ano ba yung spandrel? Yung spandrel yung pong eaves, or yung ikisabi natin sa eaves sa exterior, yung pong pinakabulada. Ayan, kasama na po yun sa presyo nya. Ayan, tulad nun. Ayan, gray din po yun, pati yung kanyang gutter, which is gray din yung nilagay nila dito. So dito naman, nasa owner din po yung decision kung ano yung gusto niya. It's either na ganun din, colored sheet or stainless. So ang suggestion ko, lagi naman sa mga ginagawa namin, much better po na gumamit na tayo ng stainless na gutter. Ang gutter po kasi siya po yung laging or unang nasisira. Mahirap po pagre-repair ng gutter. Ayan. Sa stainless naman, meron tayong dalawang klase ng stainless. Merong yung makintab, yung tinatawag na mirror, at saka yung smoke. Yung smoke, para lang po siyang ganun kung titingnan mo. Hindi siya makintab, as in flat lang siya. Hindi siya flat color lang siya. So yan mga boss, sana may nagka-idea po kayo kung nagpapagawa po kayo ng bahay. So may price difference po ang sa roofing. Ayan, mas mabilis po kasing gawin din tong ganitong shed type, or kung saan iisa lang yung bagsak nung kanyang tubig or yung kanyang slope. Napaka lang po yan, mabilis lang pong gawin nyo para dito. Eto, tingnan nyo, napakabusisi po nyan. Ayan na. Ito pa yung ibang mga iaakyat. Ito yung mga materials namin. So itong roofing namin dito, more or less mga almost siguro sa tansya ko nasa nasa 200 square meter, mga ganun. So kung 200 square meter, so multiply mo sa 3,000, oras nasa humigit kalahating milyon na, bubong pa lang. Ano po yan, 2.5 po ito. 2.5 itong pinaka-frame nya, tapos itong pinaka-brace nya is ano lang po, yun lang po yung 2 or 2 inches. Ay pa yung mga iba. Ayan, meron na rin po kaming dito mga boss, meron na rin po kaming ceiling framing materials tulad nito. Ito yung tinatawag na metal paring. Ayan, ito po yung metal paring. Marami pong dito, maraming klaseng metal paring, tsaka yung thickness meron pong 1.2, tapos meron din 1.5, yung 1.5 ito po yun.
Ito yung makapal. Tapos metal paring, and then ito yung tinatawag na carrying channel. Ito yung magiging tawag dito, hanger, magiging hanger or bit-bit. Siya yung kakarga sa kisame. I-brace natin to sa bubong. Tapos ito yung tinatawag na wall angle. Ayan, wall angle. Ito po yung dinalagay sa wall para dyan i-connect yung mga metal paring. Tapos sa hanger, siyempre pagka hanger, yung pong ito po yung kakarga sa kisame. So kailangan pagka ilagay natin to sa matibay na parte. Tulad ng mga shed type mga boss. Yung mga shed type, pagka po kasi yung kadiretso yan, wala siyang support na matibay sa gitna. Possible po pagka po mahangin, gagalaw po yung inyong bubong or magkaano siya, medyo may galaw. Pagka may galaw, pagka gumalaw siya mga boss, ang magiging cost nun, for example nakasiling kayo, meron kayong ceiling sa loob, gagalaw yung kisame. Gagalaw po yung kisame nyo for sure pagka doon naka-attach tong mga hanger. Pagka naka-attach yung hanger, syempre pagka gumalaw yung bubong, gagalaw din yung ceiling. Doon po yung magiging cost ng pagbiyak ng kisame or mabibitak. Minsan po hindi po cost ng init, cost po ng paggalaw ng bubong. Ayan, kaya po dapat pagka nagbubong, matibay siya. Hindi siya basta-basta gagalaw sa malakas na hangin. For example, may bagyo. So, kung hindi ganun katibay yung kanyang mga braces, so possible po na gagalaw yung ceiling nyo. Doon po yung nagiging problema sa mga kisame. For example, yung mga gypsum board, tsaka yung PISM board, yung kadalasang na bibitak. Kung PVC panel, buti pa yung PVC panel mga boss, less po sa bitak, dahil nga po nakaano lang siya, tsaka hindi na siya nakapintura. Hindi katulad ng gypsum board tsaka PISM board. Ayan. Ang dapat kung maaari, kung magsisiling, huwag nyong i-attach sa may bubong kung talagang hindi kayo sure, or kung palagay nyo isa mahina yung pagkagawa ng bubong, huwag nyong ilagay yung mga hanger sa kisame. Gumawa na lang kayo or maglagay na lang kayo ng panibagong bakal na hindi connected sa bubong, para po pagka gumalaw yung bubong, hindi gagalaw yung kisame nyo. Tsaka sa mga ganitong project mga boss, hindi po ako gumagamit ng gypsum board. Bakit? Pwede gypsum board dito sa ground floor pagka second floor. Ang problema kasi sa gypsum board, mga boss, lalo na sa mga roof, hindi naman po natin mape-perfect yan. Minsan pagka na bagong gawa yan, tutulo pa rin yan. Nobody's perfect. Kung hindi pa natin test ng ulan, so hindi naman natin makikita yung magiging tulo. So for example, natapos na natin yan, na hindi umulan, na hindi na-test yung bubong, or it's either na tayo mismo mag-test ng buhusan natin or natin ang hose, pero hindi po talaga 100% na may makikita tayong tulo doon. Maganda talaga yung tested sa ulan na may kasamang hangin, malakas. So doon tutulo. For example, tumulo, gypsum board yung ceiling mo. So yung gypsum board, yun po yung magiging ang disadvantage sa kanya. Masisira siya, masisira pagka tinuluan. Yun po rin yung iniiwasan ko, which is yung gypsum board, napakadali pong install nyan. Bakit hindi ko ina-apply? Gypsum board, madaling katingin, madaling install, tapos medyo mura pa. Ayan, bakit hindi ko ina-apply? Pero dito sa second floor, ay sa ground floor, yan, dyan pwede po dyan, dahil hindi naman siya prone sa tulo, maliban lang sa may parte ng CR. For example, may CR sa taas, tapos sa ibaba, yan, mas maganda po doon gamitan natin ng gypsum board, PISM board, or tinatawag na Hardiflex. Yung Hardiflex mga boss, ano lang po yun, may brand name lang po yun. Yung tawag talaga sa board na yun is
fiber cement board. Ayan. Tsaka mas maganda mga boss, kung magpapagawa kayo, mas inirekomenda ko yung gumamit na kayo ng PVC panel. PVC panel naman, maganda po yun. Nakakalas ka pa sa excuse me, sa labor, dahil nga pagka in-install na yun, as it is na yun, hindi na pipinturahan, mas mabilis. Ayan. Marami pong klaseng FYI, marami pong klaseng PVC panel. Marami pong nabibili sa market ngayon na napakamura. Pero ang quality naman is manipis, or yung ano siya talaga, na hindi siya ganun ka-quality o kalidad. Kaya po ako, bumibili ako dito sa binibilihan ko kay Bundal yan, which is yung kanyang PVC panel is maganda, makapal. Ayan. Ayan. Ito pong ano na to, ang ceiling namin dito, anong gagamitin namin dyan, combination siya ng PVC panel tsaka gypsum board. Hindi po kami gagamit ng ano dito, ng gypsum board. Gypsum board, gagamitin namin gypsum board. Nandito po si si owner, si Kuya Bong. Sidala siyang merienda. Ayun po yung owner ng bahay, si Kuya Bong. Yan, shoutout din kay Ate Anet na nasa ngayon, Europe, Paris. Karakal kae. Biro ya. No? Ayan mga boss, kaalis lang po ni Kuya Bong. Maraming salamat po sa merienda. Tapos nagmerienda rin kami dito sa may Lakeshore, sa may gasolinahan. Ayan siya. Katapos natin dito sa 10 unit commercial stall. Ayan mga boss, isa pa sa kagandahan ng ganitong klaseng bubong, ano po siya, malakas siya or matibay siya sa mga hangin, sa mga typhoon, sa mga bagyo. Di tulad nung ganon, yung ganon, although dito naman po sa Pampanga, dito sa area namin, di naman po ganon kalakas yung mga dito, mga bagyo or hangin. Di tulad sa mga tabing dagat. Sa tabing dagat mga boss, hindi po advisable yung ganong klaseng bubong, o yung tinatawag na skillion type or shed type. Tulad niya, tulad niyan, halos nakaganyan siya. O pagka malakas po yung hangin dito, so sapul na sapul siya. Hindi tulad nitong hip roof truss na siya, talagang pantay-pantay yung kanyang pinaka gutter paikot. So siya, hindi po siya prone, or hindi po siya umaon ng hangin. Sumasapol talaga sa hangin tulad na tibay po yan. So yan mga boss, iwan na natin sila dito. Punta naman tayo sa 10 unit commercial stall. Let's go. Ayan, nandito na tayo. Magkalapit lang naman po ito, itong Lakeshore project, tsaka itong 10 unit commercial stall project. Silipin lang natin sila dito muna bago tayo dumiretso ng pauwi. Ayan, hindi pa man natapos. Sinisira mo na. Journey. Hindi pa tapos, ginigiba na. Ayan mga boss, pinapatanggal na rin po ni owner kasi itong mga hamban na to. Yan, kami na lang magtatanggal para natin maingatan. Dahil tatanggalin din po yan. Gigibahin po yung partition na yan. Tsaka to, gigibahin po nila. Kaya kami na kukuha. Tsaka itong mga roll up na to, tatanggalin din po ito. Ayan mga boss, yung po mga yung mga bumibili or interesado sa mga roll up na to, binibenta po namin to. Yan, for sale po to. Ang luwang nito is 4 meters. Dalawang po siya hati, bali 2 meters. Tapos yung height nito is 2.6.
Ayan. Kung interesado po kayo, ayan, pwede po kayong mag-inquire or comment nyo lang sa baba. Ayan, tatanggalin din po yan mga ano dyan, mga pintuan na to. Simula dun sa unit 2 hanggang unit 9. Tapos the rest ito, gigibayin po nila to. Gibayan. Yung may mga poste lang yung matitira dyan. Ano po yun? Yung malulok yan hanggang mo gan. Bale yung tinatapos namin dito yung unit 1 na lang, tsaka yung unit 10. Ayan, meron din palang ano to mga boss, yung pong rampa. Ayan, meron kasi akong nabasa sa comment section na wala siyang ganito daw. Ayan, meron po siya ito. Ayan, ramp up. Ayan yung rampa niya. Ang kabila po yan, tsaka dun sa kabila doon meron din doon. So ito na po yung tinatapos namin. Okay na. Aircon, yung aircon pala dito. Lalagyan po ng aircon to. Dito yung ano natin, power supply. Apat na truck na pala to. Apat na dump truck yung pong tambak na in-order ko para dito. Pero mukhang kulang pa rin. Hindi ko muna pinapuno dahil meron po kami hukain din na ano dito, septic tank. Yan po si negro para po dito sa CR na to. And in the future kasi papagawa rin din ng ano dito sila owner ng guard house or bahay po ng caretaker, magiging caretaker nila dito. So dito rin nila gustong ilagay yata yun. Haluang po ito, halos nasa ano yata to, nasa almost half hectares or 5,000 square. So yun mga boss, iwan na natin sila. Ayan mga boss, nandito naman po tayo. Dito po sa 3 unit apartment. Ayan mga boss, nagkakakulay na. Naka-install na rin or nagawa na rin po yung mga railing sa balcony. Ayun na rin yung isa. So original plan mga boss, ang ano po dyan is tempered glass or salamin. Ganun din dito sa original plan po. Pero nag-ano po kami, nag-downgrade. Ayan. Ayan. Railing, steel railing, 2x2, 2x3 and then 1x1. Yan po materials niyan. Tapos ayan still ongoing po yung pag-paint works and then tiles installation. Tapos may ano na rin, meron na ring railing itong ano, hagdanan. Naglilihan na sila. Stop. Tawli. Wait lang. Ay, nagano na sila, naglilihan na. Para maging smooth na, para ma-primeran na rin. Maganda oh, puti. Ang gusto nila owner dito, ano lang po siya, white color, para maliwalas tignan. Ayan na, ito na po yung railing. Tubular, 2x2, 1x1. Silipin natin sa taas, nagpa-primer na sila dito. Flat primer, ganda. Nakadyaryo na, nakadyaryo. Machine po yung ginagamit namin na yan, pang latex paint, water base. Mas mabilis po yan. Saan ang gagandahan nun mga boss pagka machine, hindi yung roller. Ang ganda ng finish ng pintura. Ano, spray. Ganda oh. Napaka-smooth. Smooth na pintura na.
Tapos yung ano yan, ito. Yung final color. So, yung final color dito, i-ano ko muna sa owner. Tatanong ko muna sa kanila kung anong gusto nilang kulay. Pero mostly, white daw. Pero siyempre, baka nag-change plan sila. So, hindi pa naman po final to. Ano pa lang to? Primer pa lang to. Pero napakaganda na, oh. Linis na. Tapos white din po yung tiles niya. Ayan. 30 by 60 dito sa taas. Tapos sa baba 60 by 60. Bale, wala na lang tiles dito. Itong CR. Nandito, meron na rin dito. Ceiling na rin sila dito. Ceiling. Ganun din dito. Meron na rin siya railing. Yan yung mga PVC panel. Pinabili ko na rin yung mga PVC panel dito. Baka maya maya i-deliver na rin po rito yun. PVC panel ito, yan sa garage, saka dun sa may balcony, saka dito sa kwarto ni owner. Yan po yung mga PVC panel. Tapos yung mga wall planks, bale sabay-sabay na daw yung deliver, kasama yung mga pintuan. So update na lang ako ng ating supplier dun sa mga pintuan para ma-install na rin yung pintuan. May ready na rin sa ano, pagpipintura. Ayan pala itong ating magiting na pintor. Nandito pala siya. Ito yung CR. Ayan po CR ni owner. Malaki po ito. Mount Arayat. Napakaganda ng bundok Arayat. Mga boss, finishing na po ito. So yan po yung ano din na yung tawag sa bubong na yan. Finish na yan is shed type. Yung shed type mga boss, yung po nga tinatinaw nila na isang bagsak lang yung tubig doon, straight lang. Yan, ito, ano lang din po ito. Simple lang yan. Nag-range din sa 1,500 to 1,800 yung ano niyan, yung mga price niya per square meter po yun. So sa palagay nyo, ano yung mas matibay? Yung ganito, yung shed type, skillion type, o yung hip roof truss na design, o yung 4 aguas? Para sa akin, matibay po yung ano, yung 4 aguas tsaka yung hip roof design. Iba na natin sila. Punta naman tayo sa ano, sa Bakod Project. Ayan mga boss, nandito naman po tayo dito sa Bakod Project. Yun o, nandito na pala sila. Lapit na masarahan. Si Babaw, oh. Babaw, sumasalubong na alam yung sasakyan. Ayan si Engineer Capares. Mga boss, malapit na mapaikutan. Tapos nandito na po kami. So doon, nakaprepare na rin yung materials doon. Babaw!
Ganda-ganda babaw. Silipin natin sila dito. Ay, birthday pala ni, ni paring Obet. Birthday niya nung Saturday. Tapos nga may birthday. May birthday. Sino birthday? Si paring Obet sa si Carlo. Si Carlo? Oh. Yung March 9. March 9. March 9. Anong gagawin natin? Kaya may basher ka eh. Oo, tagayin mo na. Ayan, shoutout kay Virgilio. Muna tayo. Shoutout muna si Virgilio. Shoutout sa idol ko. Idol, si Idol. Ayan, Uminom na shoutout po. tayo. Hindi, birthday lang po ngayon. Hindi naman po kayo mahilig sa ano, sa alak. Occasionally lang, no? Okay, sinali lang. Oh, may birthday eh. Siyempre, celebrate natin yung kaarawan. Ano, may tubig doon, no? Para naman di pa kanta. Last niya yan. Last niya yan, yun na lang. Kaya pagkagali dito, boss, dito sa may dulo ng fish pan. Babad muna sila dito. Oo, dito, stasyon muna dun. Ah, brother, naglimas ka? Saan na huli mo? Janitor! Hindi pa raw na-promote. Ano, alas 2 na lang po. Ano lang, kataas na lang to. Alas pa, plastering na tayo. Plastering yan. Ayan, ito na lang po yung ano, medyo critical. Prepare na rin po yung materials dito. Pinadeliver ko na last week or nitong nakarang mga araw. Hollow blocks, graba, buhangin. So yun. Itong palay naman halos sa araw na lang po ito. Baka or sa linggo siguro, malamang. Halos ano naman po eh, malapit ng harvestin. More or less mga ano to, 100 meters hanggang doon. Ayan na, ito pong lot, ano na to, kabila na to, hindi na po sakop ng ano, property. Ito lang po yung hangganan ng property line hanggang doon sa may bakod na existing na yun. Sarap talaga dito. Ayan o, sarap ng hangin. Ay, sarap ng hangin. Ayan mga boss, okay na, alas 5 na. So magsa-celebrate lang po kami dito ng birthday nitong mga tropa na dito.